I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Magandang araw po sa inyong lahat. Kagaya ng aking nasabi nung nakaraang report ko, ay patuloy ang pagre-report ko sa taong bayan tungkol sa mga kaso at saka sa mga impormasyon na nakukuha natin tungkol sa mga flood control project na hindi maganda. At kaya ngayon ay nais kong ipalaman sa ating mga kababayan na ang ICI at saka ang DPWH ay lahat ng nakuha nila na impormasyon ay ire-refer, ibibigay na sa Ombudsman para imbestigahan ng Ombudsman. Ito ay tungkol sa mga impormasyon ng dating Speaker Martin Romualdez at saka ni Saldico. Pag nakita lahat ng ebidensya, baka mag-file ng kaso ng plunder o anti-graft o indirect bribery. Malakas naman ang loob natin na yung Ombudsman, ang ginagawa lamang ay sumusunod sa ebidensya. At kung saan tayo dinadala ng ebidensya, doon pupunta ang ating investigasyon. Maraming salamat po. Yun, mga kababayan, shoutout sa mga Marcos Loyalist supporters, Filipino and OFW. Ayan, November 21, 2025. So, narinig nyo po yung sinabi ng Pangulo. Napaka-iksi lang yan, no? Baka sabihin ng iba, nilaglag ang pinsan. Hindi po. Yan po ay bumabase kung ano po ang ebidensya dahil po nadadrag yung pangalan ng dating Speaker Martin. Siyempre, nadidiin po siya dahil siya po ang dating speaker eh. Yeah, we'll take two questions. Sorry. Two questions lang ha. Sir, sa lima of GMA7, sana po hindi ito mag-count as the first question. Sir, sino po yung mga inirereklamo nyo? Kasi hindi po siya na banggit lahat. In this referral, it's only former Speaker Martin Romualdez and former Congressman Saldico. Yes. Sir, ito na po yung first question. Yung mga involved dito, nandun na sa iba. Nandun na sa iba. Sir, officially ito po yung first question. Okay, go ahead. Sir, ano po yung malinaw na naging partisipasyon ni Saldico at ni former Speaker Martin Romualdez? Unang-una, no, ayaw naming pangunahan ang magiging investigasyon ng Ombudsman. So kung mamarapatin nyo, hindi ako masyadong magko-comment dyan. Pero, like I said earlier, kagaya ng sinabi ni Sec Babes, ito yung facts. And ang facts, simple lang. Speaker Martin Romualdez, siya ang naging speaker from 2022 to 2025. Si former Congressman Saldico ang napili na Committee on Appropriations Chairman. At ang sinasabi nung referral na to ay dun sa relationship na yon, no, nangyari itong mga iba't ibang kontratang ito, no. Yun ang nangyari. Facts lang lahat ito. Ngayon, yung para ma-determine kung ito ba ay sapat para mag-file ng charges of plunder, violation of Anti-Graft Corrupt Practices Act, bribery, yan ay pinapasa na natin sa Ombudsman kasi yun ang proseso. No, yun ang proseso natin. Kaya yun ang ginawa natin ngayon. Nagsumite tayo ng facts at mga dokumento, pero sa aming palagay, merong basihan, no? Para dun sa tatlong recommended na kaso. Pero syempre, yan ay hindi namin trabaho. Ang trabaho namin ay magsumite. Ang trabaho ng Ombudsman ay imbestigahan ng mabuti. At siya ang magsasabi sa korte, ano ba ang kaso na ifa-file. Sir, kasama ba yung mga revelations? Nandyan. Hindi namin sinama. Kasi we cannot include statements that are not sworn. That is the most important difference. Kaya, ang na-include lang namin, yung mga
sinumpaang mga Salaysay. sinabi. At yung pong Facebook video ni former Congressman Zaldico, hindi po yun sinumpaan. Kaya hindi po namin yun pwedeng isama. May message po ba kayo kay Congressman Zaldico kung gusto niya talagang lumabas itong mga kanyang revelations pumasok sa investigation? Umuwi na siya. Nakadalawang imbitasyon Umuwi na sa siya. kanya. Umuwi na siya. Sir, confident these referrals will actually Lead to convictions, that's up to the ombudsman. Yan ang trabaho niya. Pero, yung mga facts na yon, hindi naman kami magsasabi ng recommended kung wala kaming nakikitang basehan. Ano po sa tingin ng ICI at ng DPWH? So, hindi na naman po na ebidensya to convict this person. Ayoko magsalita. Papasensya na kayo. No? Ayoko magsalita pa. I think the facts, the testimonies, the documents will speak for themselves. But that is to determine. Sir, can you cite one particular instance based on the documents pointing the speakers? Well, ang nag-point kay speaker, yun talagang mga testimonya sa Blue Ribbon. Okay. Yun ang nag-point kay speaker. Sir, clarification Yes. po, kasi plunder, bribery, and graft, pero wala pong conversation of public funds. Historically kasi yung plunder parang mahirap talaga makakonvict, and yung malversation mas madali daw yung makakulong. Bakit po walang recommendation ng malversation? Yeah, nasa ombudsman na yon. Kasi kaya nga, lahat sinumitin na natin. Nakikita niyo naman kung gaano karaming kontrata ito. No? Gaano karaming project. So, we will leave that up to the ombudsman. We will continue to coordinate and cooperate with the ombudsman. But we feel that these documents merit the recommended actions that have been proposed in the referral. Ako'y ano na lang, na doon sa mga ibang political content creator na sinasabi, nilaglag daw ng Pangulo yung pinsan niya. Hindi niya po nilaglag. Siyempre kailangan po imbestigahin po yun kasi nga nasasangkot yung pangalan niya. Ganon din yung sinabi ni Secretary Dizon. Kaya po nagsumiti sila ng kaukulang dokumento sa ombudsman. Sila na po ang balang mag-imbestiga sa dating speaker dahil doon sa anong basihan? Binabase po ni Secretary Dizon sa sinabi ni Gutesa sa Blue Ribbon Committee dahil nga naka-under oath. Di ba? Yun po ang basihan po doon. Kaya bahala ang ombudsman na mag-imbestiga. At isa pa, willing naman si dating Speaker Martin na maimbestigahan siya kasi yun ang po ang sinabi niya, di ba? Kaya nga siya nag-resign na nag-step down as a speaker para malaya na imbestigahan ng ang ating ombudsman or DOJ. Maganda naman po yung kanyang ginawa. Pero it doesn't mean na sangkot na siya. Hindi po, dadaan pa talaga sa proseso po yan para imbestigahan mabuti. No? Tulad niyan, sinabi ni Zaldico, sangkot na naman daw si speaker. Yun po, hindi po nila ini-include yung statement ni Ko kasi hindi po siya naka-under oath. Di ba? Invalid po yun mga kababayan. No? Alam nyo naman siguro, na pati ang Pangulo sinangkot ni Zaldico na wala namang kaukulang ebidensya. Sabi nga ng mga ibang mambabatas, yung mga ibang abogado, patunayan niya with supporting ng malakas na ebidensya laban sa mga pangalan na binanggit ni Zaldico tulad ni Speaker tsaka ni Pangulong Marcos Jr. Pero kung video lang sa social media, sasalita ka lang without proper documents, ibig sabihin malakas na ebidensya laban sa dalawang magpinsan, useless lang po yun at unfair naman yun kung paniwalaan nyo, di ba? Kung ang basihan naman kay speaker, yung kay sa Gutesa, yun talagang yun, kung ini-include nila kasi nga nag-under oath, yun ang doon. Kailangan maimbestigahan talaga ng husto. At isa pa, hindi naman na kumbaga hindi naman nagtatago si dating Speaker Martin, nandyan nga siya Hindi tulad ni Zaldico, talagang nagtatago. Tapos ang dami niyang air asset pa. 'Di ba?
Sabi ni Secretary Dizon, 2016 hanggang 2025. Ibig sabihin, nagnakaw siya. Matindi. Di ba? Alam po natin, si Saldico ay makadutay po yan. Maaring ginamit siya ng mga ibang tao para lang ituro yung magpinsan. Ito lang ang nakikita ko in my own opinion lang guys yung sa mga statement ni Gutesa at saka ni Saldico, part po ng distab yan laban sa administration. Obvious ba na dalong magpinsan ang tinira? Yun lang yun eh. So, abangan po natin ang kaukulang investigation ng ombudsman ng DOJ or sino man tungkol dito sa dito sa kay dating speaker at siyempre si kay Saldico dapat umuwi na siya, no? Para mag-under oath para nang sa ganun mayroong mayroong saysay yung kanyang mga testimony. Pero kung hanggang salita lang ay nako, lalo naman doon sa mga bag na mga traveler bag, mga suitcase ba. Sus Mario, puro gawa-gawa istorya at yung number pa doon sa sport car from Davao Region 11. Hindi kayo naloka. So yun mga kababayan hindi ibig sabihin porque nagsumite sila ng kaukulang dokumento sa ombudsman patunay na nagnakaw si dating speaker. Hindi pa po. Hanggat hindi pa dumaan sa paglilitis, hindi mo po pwedeng masasabi na akusado yung isang tao. Mali po. 'Di ba? Hindi naman tayo abogado pero nanonood tayo sa mga abogado na nag-explika sa totoong reason, 'di ba? So yun mga bes, ano po ang kapalagayan nyo dito? Even kahit si Pangulong Marcos Jr., tingnan nyo yung sinabi niya, kahit pinsan niya, 'di ba? Pag na-found out na may nilabag siyang batas o nagkasala man siya, natural parusahan talaga 'yan. I-charge talaga ng plunder o ano man, malversation. 'Di ba? Ang dating speaker naman willing naman siya humarap kahit saan korte naman 'yan. 'Yun naman ang sabi niya, I will fight back with evidence, no? Madali lang mag-akusa ng tao. Madali lang pero mahirap patunayan pagdating sa korte. Baka mapabaliktad ka pa. Alam po rin natin si speaker, mayaman na po 'yan, bilyonaryo, sabi niya, 'di ba? Hindi na kailangan na magnakaw. Ipoprove niya 'yan sa taong bayan. Kaya abangan po natin mga kababayan yung kanyang kaukulang paliwanag at siguradong iimbestigahan siya ng ombudsman para malaman ang buong katotohanan. At isa pa sa mga dahilan, yung basihan ni Secretary Dizon, yung pag-closeness nila ni Saldico. Kasi ito pa para alam nyo, uulitin natin, ang paghalalkay ko bilang chairman committee ng appropriation ng panahon na yon ay buong kongreso po yun, hindi po si Speaker Martin. Natural, nadadrag ang pangalan ni Speaker dahil siya ang Speaker So, kailangan niya rin magpaliwanag, lalo't nadadrag yung pangalan niya. Ano ba ang koneksyon nila ni Saldico? Ano ba ang talagang katotohanan? Kailangan malaman 'Di ba? Kailangan malaman, mag-i-explain din po ng kanyang side para marinig natin. It doesn't mean ay akusado na si dating speaker, hindi. Not yet pa, kasi busisiin mabuti yan. Kaya sa mga nagpo-post na sinasabi, nilaglag ng Pangulo yung pinsan niya, maling-mali po yun. Sabi nga, imbestigahin pa si dating Speaker Martin at si Saldico. Sa closeness nilang dalawa, yung relasyon nilang dalawa, at saka yung sinabi ni Gutesa sa Blue Ribbon Committee dahil nag-under oath. Pero yung sinabi ni Saldico, yun, invalid. Hindi include yun kasi wala namang basihan, wala naman siyang sapat na ebidensya, no? At hersey lang. Hindi siya naka-under oath. Si Gutesa kasi naka-under oath siya. Kaya abangan po natin yan mga kababayan. Ano po ang masasabi nyo dito? Kayo na po balang humusga. See you again on my next upload. Bye and babus. God bless Philippines.